Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, ito na po no ang ating content sa nanghingi nating farmers ng mga fertilizer nating ginagamit. Sabi niya, "Sir, ano ba ang mga fertilizer, sir, na ginagamit mo sa bago mong tanim?" So ngayon mga ka-farmers, ipapasilip ko na sa inyo dahil request mo po ito sa ating isang kaibigang farmers na FW. Kasi hindi niya alam mga ka-farmers, at sabi niya, ang bilis mong magsalita, sir, hindi ko nasundan kung ano po. So ito mga ka-farmers, ito ang ating Wukosim granule. So pag maghalo tayo ng Wukosim granule mga ka-farmers, dahil 10 kilo lang po siya, 2 kilo, dalawang bag, tapos 2 dupos. Ito ang ating dupos mga ka-farmers. Tapos isang omega, no? Tapos isang Unique 16. So yung apat mga ka-farmers, yun po ang fertilizer na ating sabay ilalahok. Isang Unique 16 na Yaramila, isang Mega Multiplant Vitamin, isang dupos, 2 dupos, at saka 2 Wukosim. So yun po ang mga fertilizer na pwede po natin gagamitin sa bago nating tanim. Okay? Sana ngayon nasagot po natin mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. At saka nagawa natin ng video, yung request sa isang kaibigan nating farmers kung ano po ang hetsura. So ito ang hetsura mga ka-farmers. Baba natin itong isa para malaman natin yung so ito ang dupos, ito din ang Wukosim granule, at ito po ang Mega, ayan, Multiplant Vitamin. Tapos ito ang Unique 16 sa ilalim, yung Yaramila. So yun mga farmers, ang ating Mega ay 45% MPK. So maganda siya natin pang puting, no? Ilahok natin sa dupos at saka sa Wukosim granule at saka sa ating Unique 16. So bakit mga ka-farmers kailangan natin maghalo ng maraming mga fertilizer, lalo na sa bagong tanim o sa ating mga puting? Okay, ano ba ang mga benepisyo sa bawat isa sa kanila? Si dupos mga ka-farmers ay pagkain siya sa lupa, para ang lupa na po ang bahala sa ating tanim. Si Wukosim granule mga ka-farmers, paramihin ang ugat, patibayan ang puno. Okay. Si Mega Multiplant Vitamin ng mga ka-farmers, siya po ang pangalis ng asim sa lupa. Tapos ang ating tanim na talong, ating tanim na kamatis, ang ating tanim na mga ampalaya at iba pa, tulungan niya sa pagkuha sa lahat ng mga nutrients na meron sa ating mga ginagamit na mga fertilizer o sa mga available na microorganism na meron sa lupa. Tapos si ating Unique 16 o si Yaramila mga ka-farmers, ang benepisyo makuha po siya ay para siyang kasi artificial siya mga ka-farmers, synthetic siya. So pag halimbawa ay matikman sa ating tanim ang kanyang nutrients, parang magic, mabilis lang siyang lumaki mga ka-farmers, lumago at saka bumulas ang kanyang mga dahon. So sa tulong ng apat nating mga nilalahok na mga fertilizer, ayan po mga ka-farmers, ang ating tanim ay malusog, masigla o healthy. Okay, so ngayon lipat tayo mga ka-farmers sa fertilizer na para sa may mga bunga na. Ito mga ka-farmers, meron tayo din triple 14 para makakarami tayo. Pwede siya mga ka-farmers sa may mga bunga na. Ito si Winner. Okay, kita nyo si Winner. Okay, pag maglahok tayo din mga ka-farmers, Winner, isang sako. Okay, tapos mga ka-farmers, isang Nitribor, isa ding Mega, din tapos isa ding Atlas 14. Pwede naman Unique 16. So pwede din sila mga ka-farmers, no? Parang marami at matagal maubos ang mga nilalahok nating mga fertilizer na para sa ating mga tanim. So yun lang po siguro mga ka-farmers ang mai-share ko at maibahagi sa inyo sa hapong ito, ay patungkol po sa mga fertilizer na aking ginagamit sa fertilizer sa bagong tanim at saka sa may mga bunga na. So balik tayo mga ka-farmers, no? Sa ating fertilizer sa bagong tanim, paano po sila natin gagamitin? So yun po ang pinaka-importante, kung paano natin sila gagamitin. So ang dosage po mga ka-farmers, halimbawa naglahok ka ng 2 Wukosim, ito si Wukosim, 2 bag, tag 10 kilos lang, so 2 bag 20 kilos. 2 dupos, tag 20 kilos lang, di 40 kilos. 40 kilos.
Ang dalawang bag, ito 20. So dalawa 40. Siya ay 10 kilos lang oh. 10 kilos. So 20. Isang mega multiplant vitamin na 45 ang NPK at isang Unique 16. So ilahok natin sila mga ka-farmers. Kung gawin mo siyang pangputing sa tanim natin na talong, mampalaya, o kahit anong tanim natin mga ka-farmers, ang dusit po ay 10 to 20 grams lang po sa bawat puno o butas. Kasi bubutasan natin sa lalim na mga 6 inches or mga 7 pa ba. So ilagay natin ang 10 to 20 na dami ng fertilizer sa bawat butas. Tapos mag-add tayo ng ipot. 3 days after transplant. Kasi pag tapos nimo malagyan ng fertilizer nasa 10 hanggang 20 grams bawat butas o puno. Lagyan pa ng ipot, takpan mo ang ipot ng lupa ng mga 2 inches ang kapal, doon mo itanim ang punla. So 3 days after mga ka-farmers, pwede ka nang magdilig ng fertilizer. Ano po ba mga fertilizer sa 3 days after transplant? Ito pa din, no? Focusing granule, Dufos, Mega Multiplant Vitamin, at saka Unique 16. Ang tanong, saan natin ito mabibili? Si Dufos mga ka-farmers, produkto siya sa Sagrex. No, napakaswerte po ni Sagrex. Sana nga may pamaskong handog sa atin. Dahil po sa magandang performance nito mga ka-farmers, hindi pwede mawala siya kasi pagkain po siya sa lupa para siya na ang bahala sa ating tanim. So siya lang ang makakaintindi mga ka-farmers at ano po sa lupa at saka Focusing Granule base biostimulant. So yun po no mga ka-farmers ha. Ulitin ko, saan natin to mabibili? Sa mga agri-supply store na malapit sa iyong lugar, meron. Kasi multi-company po siya. Ito naman po si Biostad, biostimulant. So sinabi ko na sa inyo mga ka-farmers, iba ang foliar. Ang foliar ay pagkain po sa ating tanim, pero si biostimulant ay vitamins po siya. Bakit kailangan sa tao mag-take ng vitamins? Para palakasin ang kanyang resistensya, i-boost ang kanyang energy, o palakasin ang immune system. Ang purpose parang hindi siya magkasakit. Yun po mga ka-farmers, paramihin ang ugat, okay, patibayan ang puno. Yun po ang benepisyo ni Biostad, no? Biostimulant, Focusing Granule. So yun po mga ka-farmers, pinaka-importante siya mga ka-farmers. So lahat importante ito. Okay, ito naman si Mega, mabibili din siya mga ka-farmers sa mga agri-supply. Meron din siya sa online. Ito agri-supply, meron din sa online. At ito mga ka-farmers, available na din kahit saan, di ba? So hindi na tayo mahirapan kung saan natin sila bilhin. So 3 days after transplant, ang ilalahok natin mga ka-farmers, 3 kilos lang po sa isang drum na 200 liters of water. May maraming mga farmers na nagtatanong sa atin na kung isang balde daw, ilan daw ang kanilang ilagay. So ang isang drum mga ka-farmers na 200 liters, no, ay naglalaman lang po siya ng 12 balde. So i-divide nyo ang 3 kilos sa 12 kung magkano ang kinalabasan. Okay, so yun po no mga ka-farmers. I-divide mo lang basta 3 kilos ang isang drum. So 12 balde. So ang isang kilo, 4 na balde. So 1/4 ang ilagay mo. Ganyan lang ang pagbilang mga ka-farmers. Okay, sa 3 days after transplant, 1/4 ang ilagay mo sa isang balde o timba. Okay, so sana nga nasagot po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mga tanong o problema, lalo na pagdating sa saan mabibili. Yan sa mga agri-supply. Okay. So sa online meron ba? So may nagtatanong, legit ba po sa mga online, merong piki. So mag-ingat kayo mga farmers, no, para hindi kayo mapipiki kasi napakamahal tapos mapiki ka or mabudol ka pa. So napakahirap mga farmers. So every week nag-didilig tayo ng fertilizer, kalating kilo kung mataba pa ang lupa, pero pag medyo ang lupa natin mahina na, 1 kilo. So 3 days after transplant, 3 kilos. So susunod, every week man tayo nagpapadilig, 10 days na 4 kilos. Pag 17 days na, 5 kilos. Ganyan mga ka-farmers. Ang pinaka-maximum, 12 kilos. Yung may bunga na. Okay. So, pag mataba, kalating kilo lang ha. Okay. Sa 3 days, 3 kilos. Pagka 10 days, ay 3.5. Pagka 17 days, 4 kilos. So, ganyan lang mga ka-farmers. Tapos ito, kailan natin to sila i-apply. Yung mga winner, Nitribor at saka Mega Multitanan Vitamin or Triple 14 sa edad na 30 pataas mga ka-farmers, yung nag-umpisa ng namulaklak o may malilit na bubunga. So doon na natin siya gagamitin.
Okay, so napakaganda po niya mga ka-farmers. Tapos, si calcium nitrate, yung Nitribor natin, sa may nag-comment, pwede ba siya ilahok? Hindi siya pwede ilahok kung sa urea mga ka-farmers. Pero ang pinagsamahan niya ay hindi naman urea. Kasi pag sa urea, mag-react siya. Pero ang nilahok natin mga ka-farmers ay yung Winner. Nitribor, hindi siya mag-react. Pwede din sila mga ka-farmers. So, yun po. Okay, so bago tayo magtapos, mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa mga baguhan, kung nagustuhan man niyo ang ating ginagawang content, no, sa pagbahagi ko po ng mga fertilizer, kasi request po ito. So yan, ginagawa natin ng content. Tapos ang tatanong, sir, paano kung timba? 3 days after transplant, kasi punti lang ang tanim niya. Pag isa daw drum, hindi daw maubos. So ang sagot ko sa kanya mga ka-farmers, ang isang drum 3 kilos. Tapos ang laman ng tubig sa isang drum, 200 liters of water, 12 na timba. So i-divide sa 3 kilos. So sa 4 na balde mga ka-farmers, kasi 12 na balde o timba, so 1 kilo. Okay, so 4, ang 1 kilo hatiin sa 4 na timba, so tag 1/4. So tag 1/4 mga ka-farmers, sana natagot po natin. Ikaw na bahala dyan mag-add. Okay, hindi naman nakakasunog, basta nilulusaw lang. So tapos mga ka-farmers, pag magdilig po kayo ng mga fertilizer, paano po natin maiwasan parang hindi ma-stress ang ating tanim? Share ko lang po sa inyo. Kung nagdilig kayo ng fertilizer sa inyong tanim, lalo na pag bagong tanim, tapos kung walang ulan, kailangan yung banlawan pagkahapon. Kung nagdilig kayo sa umaga, pagkahapon banlawan yung mga ka-farmers. Mas maganda na mabanlawan para, kasi maalat ang fertilizer, di ba? Lalo na pag may nitrogen. So nakakasama din sa ano po, no, sa ating tanim. So para ba, kasi pagkain nila mga ka-farmers ang mga fertilizer. So ikaw mga ka-farmers, pag kumakain ka tapos hindi ka iinom ng tubig, parang hindi mo mararamdaman ang tamang busog, di ba? So mas maganda mga ka-farmers, pagkatapos mo silang pakainin na pinapadaan sa ugat, kailangan nating banlawan ng tubig para maramdaman natin ang busog. So yun po no mga ka-farmers. So malaking bagay po no na nakakabahagi ako sa mga natutunan ko dito sa larangan po ng pagpa-farming. So kung may natutunan kayo mga ka-farmers, isa lang ang hinihingi ko sa iyo, paki-share na lang po ng ating video, paki-comment naman po. Okay, tapos kung may mga ads mga ka-farmers, huwag nyo nang i-skip. Okay, so pwede niyo akong tulungan mga ka-farmers, pamamagitan po ng pag-share nyo ng ating mga video. Okay, kahit naman mga ka-farmers, ang ating tanim ay mga malalaki na, tapos nagdilig tayo ng fertilizer, tapos hindi na ulan, huwag natin kalimutan banlawan. Halimbawa, nagdilig ka sa ampalaya mo sa umaga, mga bandang alas 10, so pagkahapon mga bandang mga alas 4, pwede mo na banlawan. Kung nagdidilig ka ng kalahating litro na fertilizer sa bawat puno kasi may bunga na, ay pagkahapon pwede din kalahating litro. At least may tubig mga ka-farmers. Diba sinabi ko na sa inyo, pag kayo kumakain, pagkatapos iinom ka ng tubig, randam mo ang busog, may tugab pa. See? So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. So bago tayo magtapos, may love shout out po sa lahat nating mga bagong mga subscriber, mga bagong mga viewers, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, mga kapwa ko ka-farmers, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo may isa-isa. So hanggang sa muli, ako na po yung nagpapaalam. Happy watching. Bye bye na po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Thank you. God bless us all.